was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. Now there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to
The times my life was filled with clouds, my worried mind was filled with fears. I couldn't count all the lonely hours spent with memories and tears. I never thought I would see the day when peace could throw all those sorrow away. But then you came and you showed me the way. You have made all those times disappear. You changed my life in a moment, and I'll never be the same again. You changed my life in a moment, and your way caused me to understand. With a touch of your grace, in a moment of time, all my sorrow is gone. I never thought that I could be changed so much in so many ways. I'm still surprised when I look in my own past to see I could live in your name. You changed my life in a moment, and I'll never be the same again. You changed my life in a moment, and your way caused me to understand. With a touch of your grace, in a moment of time, all my sorrow is gone. You changed my life. You changed my life in a moment, and your way caused me to understand. With a touch of your grace, in a moment of time, Jesus, just by your grace, in a moment of time, all my sorrow is gone. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We gather here to pray. Hear our cry, oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins,
we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. And glory of you, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. 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 Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts into. Sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us.
is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. His is the master plan, and He holds our future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly. He sees the first and the last, and like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His grace is sufficient for me. Your strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient for me.
is sufficient for me. Your strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient for me. I'm no longer striving to merit your love. I rest in your promise to me. All of my sins have been washed in your love. Your mercy is all that I need. Your grace is sufficient for me. Your strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient for me. You see me as righteous because of the blood that made the atonement for me. Your mercy has triumphed where I should be judged. So now by your grace I am free. Your grace is sufficient for me. Your strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient for me. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient for me.
Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyo lahat. Are you ready to praise the Lord? Si Brother Aldrin, dahil birthday niya ngayon, pinamahinga ko muna siya. Meron siya ngayon, day off muna siya ngayon sa sa salita ngayong umaga. So, are you ready to praise the Lord? Ngayong umaga, sabi ko nga kanina, napakapalad ng mga atin ngayon dahil tayo po'y makakapagpuri sa Panginoon in Hebrew language. Amen! Dahil ngayong nung nakaraang Martes, Israel celebrated her 76th Independence Day. At alam nyo na tayo po ay apektado ng kanilang kalayaan. Amen! Hallelujah. Sabi ko nga kanina, it depends upon the church kung ano upbringing ng church, kung ano orientation. Pero ang Christ of all ages, ang orientation natin, to love Israel. Amen? At yun po isa sa mga inutos ng Panginoon sa lahat ng mga niligtas ng Diyos. Mga Gentiles ang tinatawagan niya dito to pray for the peace of Jerusalem. And so today, we are going to celebrate the Independence Day ng Israel. Amen? Sasabihin mo, Pastor, wala naman tayong Hudyo. Huwag tayong pakitang tao lang. Magpakita tayo sa Lord that we really love Israel. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Blessed be the name of the Lord. Hallelujah! Kaya nga binabati natin ang mga Hudyo ng Yom Ha'atzmaut. Amen. Hallelujah. For many years, almost 11 years, kasama natin ang mga Hudyo dito sa Christ of all ages. Amen. Naging kaibigan natin, sila Joshua Aaron, sino-sino pang sila Tal Kravitz, ang dami nating mga naging kaibigan, pati yung mga magagaling na singer ngayon na nasa Israel, ilang beses din nagpunta sa atin to celebrate with us. Amen. And so today, we are going to celebrate the Independence Day of Israel. Hallelujah. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Blessed be the name of the Lord. And so we're going to sing, let us sing or hear this song. Ito po ay awit para sa Diyos Ama, para rin itong the Lord's Prayer in Hebrew. So, Sister Chick. Avinu Malkeinu Shema Koleinu Avinu Malkeinu Katanu Lefanecha Avinu Malkeinu Kamal Aleinu Vial Aleinu Vitapen
Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise you. Purihin ang Panginoon. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay magpupuri ngayong umaga. Puspusin mo ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu upang kami ay makaawit ayon sa iyong kalooban so that we can worship you in spirit and in truth. We thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Let's worship the Lord. Blow a trumpet in Zion, sound it on the mountains. Blow the trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. Blow the trumpet, blow the trumpet in Zion. Come on, sing it along. Sound it on the mountains. Blow the trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. Blow the trumpet in Zion.
We are ready, Lord God. We are here to celebrate as you glorify you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, God. Kahit na hindi kami kabilang, Panginoon, sa iyong mga anak na pinili mo, Panginoon, Israel, Lord God, you have chosen us, anointed us, O Lord. Speak your word to your people. Who am I to be part of your people, the ones that are called by your name? Could I be chosen as one of your own? Could it be that our blood is the same? How can a stranger, a remnant of nations, belong to the royal line? You showed your grace when the branches were broken, and I grafted into the vine. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai. Blessed be the name of the Lord. Baruch Hashem Adonai. Hashem. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai. Blessed be the name of the Lord. Baruch Hashem Adonai. How could you show me such bountiful mercy by taking the life of the Lamb? Your love is greater than I can imagine. I bless you with all that I am. Thank you, Jesus. Praise to you, Jesus, the very
name of the Lord. Hallelujah. Oh, come. Oh, Jesus. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. It's our prayer. When Messiah comes to take us home, may His praise be found in you. Everybody sing to the Lord. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. Messiah. When Messiah comes to take us home, may His praise be found in Pray for peace. Jerusalem, city of our God. Desolation was put out for you. The atoning of the Lord. Once your streets were filled with joy, branches were set up high, shouting, "Blessed be the Holy One, Yeshua Adonai." Shalom. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. Peace be to you. When Messiah, When Messiah comes to take us home, may His praise be found
storm, ang ligmaan sa Israel ay natapos na, Panginoon. Let the peace be found on your land. Hallelujah. And Messiah comes to take us home. Let the praise be found on your people. Hallelujah. Thank you, Lord. We bring you back all the glory and all the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Avir harim talul kayai Vereya khorani Nisa beru akharbai Inkol paamoni Uftar de matilan vayeven Shvuya b'chaloma Ha'ir asher b'dad yoshevet Ubeliba koma Yerushalayim shel sahav V'shel nechoshet v'shel or Halo lekol shirayim Ani kino Yerushalayim shel zahav V'shel nechoshet v'shel or Halo lekol shirayim Ani kino The olive trees that stand in silence upon the hills of time to hear the voices of a city as bells of evening chime. The shofar sounding from the temple to call the world to prayer. The shepherd pauses in the valley and peace is everywhere. Jerusalem, Jerusalem, forever young, forever old. My heart will sing your songs of glory. Jerusalem, 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 oh city with a heart of gold. My heart will sing your songs of glory. Jerusalem, Yerushalayim, shel zahav, v'shel nekoshet, v'shel or, halo lekol shirayim, ani kinor, Yerushalayim, shel zahav, v'shel nekoshet, v'shel or, halo lekol shirayim, ani Praise the Lord. Bah, walang tao ah.
Hallelujah. Sabi nga, mapalad ang mga umattend ngayon ng service. Alam niyo, we're going to declare the blessing from Jerusalem. Sabi mo, Pastor, ano ba yung Jerusalem? Pag-usapan natin ang Jerusalem. Because one day, all of us, lahat ng na-rapture ng church, ng Lord, lahat ng na-rapture ng Lord dun sa rapture of the church, ay pupunta sa Jerusalem, and we will remember, we will enjoy and celebrate. Ano ba isa-celebrate natin dun po sa Millennial Kingdom? Meron ba kayong feast na alam? O makinig kayong lahat. Meron ba kayong feast na alam na isa-celebrate natin dun po sa Millennial Kingdom o sa Kingdom of God? Ano po yun? Feast of what? Tabernacles. Where families will enjoy the blessing ng Lord at we will celebrate it with the Lord Jesus Christ Himself. Amen? Palakpatin ng Panginoon. Hallelujah. Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng pagsamba. Lagi ko pinaalala sa inyo. No? Sana ngayong umagang ito, walang magse-cellphone. Okay? Walang magfe-Facebook. Walang sasagot sa mga tawag. No? At buksan ninyo ang isip ninyo at pangunawa sa pag-aaral natin. Nung nakaraang Mayo 14, araw ng Martes ay pinagdiwang ng Israel ang kanilang kalayaan at ang kapanganakan ng Israel bilang isang bansa na kabilang sa United Nations Organization. Ito ay tinawag nilang Yom Ha'atzmaut. For almost 11 years, we celebrate Yom Ha'atzmaut here in Christ of All Ages. At naranasan pa natin dito na isang Palestinian at saka Hudyo ang nagyakapan dito sa gitna ng stage na ito. Tandaan niyo ba si Michael Nasrallah at saka si Shai Yelin? At even yung mga matataas na pinuno ng Israel Embassy ay nakarating dito sa atin to celebrate Yom Ha'atzmaut. Amen! Hallelujah! Yom Ha'atzmaut is Israel National Day commemorating the Israeli Declaration of Independence on May 14, 1948. The rebirth of Israel refers to the reestablishment of sovereignty in Israel by the Jewish people in May 1948, just 3 years after the Holocaust ended. Sino nakaalala ng Holocaust? Sino hindi nakakaalam sa Holocaust? Ayan, kasi puro lang kayo kung ano-ano pinag-aaralan ninyo, no? Alam niyo mga Kristiyano, mga tao, dapat tao, no? Nakikita natin ano ba nangyari sa Israel. Ako personally, nung araw hindi pa tayo Kristiyano, wala tayong alam, wala tayong pakialam sa Israel. Hindi ko nga kilala yung Israel na yan. Yung mga Hudyo na yan, tinatawag lang ako ng nanay ko na Hudyo. Pag matigas ang ulo mo, Hudyo ka, di ba? No? This event is considered the great miracle. Yung nangyari sa Israel noong 1948 was a great miracle because it happened at the time when the Jewish people were at their greatest weakness. Ganun naman talaga di ba sa buhay natin, kung kailan ka bagsak na bagsak, doon ka itatayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. And during that time, Israel was on her weakness, greatest weakness. Bagsak na bagsak ang Israel, walang moral ang Israel during that time. Pero ginawa ng Lord, ibinangon siya ng Panginoon. Hallelujah. Wala namang ibang magbabangon sa atin kung hindi ang Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi ka babangon ni Satanas. Hindi ka ibabangon ng kaaway mo. Ibabangon ka ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nga yung mga bagsak dito, wala kayong dapat sahan kung hindi ang Panginoon. Ang Diyos din ang nagbangon sa Israel during her weakest part of her life. Amen. The Jewish people proclaimed the independence of Israel on May 14, 1948, and a united Israel took its place as a sovereign, independent state among the nations. Noon pa lang ni-recognize ng United Nations Organization na may Israel pala. Dahil wala naman talagang bayan ng Israel. Amen. The idea of giving a new country for Jews came in 1917. In 1917, British Foreign Secretary Arthur Balfour had talked about giving a new country to the persecuted Jews around the world. Ganun ang kalagayan ng Israel all over the world. Hindi siya nire-recognize kung siya man ay tanggapin bilang alipin. Oo, wala. Hindi siya bibigyan ng magandang posisyon. Pero ngayon, makita ninyo, Facebook. Sino ba umimbento ng Waze? At kung ano-ano pa, mga camera na pinapasok sa loob ng katawan natin, Hudyo ang nag-imbento. Hallelujah. Glory to God.
Britain gave the idea of creating the country for the Jewish people in Palestine. In Palestine. And its effort started in Palestine from 1920 to 1940. Jews fleeing Europe and Germany continuously reached Palestine. Alam nyo, ngayong panahon na to, ang dami rin mga Hudyo sa Europe ngayong oras na to. Ang mga kaibigan natin nasa kalagayan ngayon, alam nyo ba ang Israel ay nasa backslidden state? Yung mga nanonood sa akin dyan. Ang Israel ngayon ay nasa kanyang pagbagsak, nasa kanyang pagtalikod sa Diyos. Nakita ninyo, doon po sa Tel Aviv, makita nyo yung rainbow colors. Ano ba ibig sabihin ng rainbow colors? LGBTQ++++. Oo. At sa kanila nagsimula yung pwedeng ikasal ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. At hindi sila nahihiya na iparada ang kanilang mga katawan doon po sa Tel Aviv. Ganito po kalagayan ng Israel ngayon. Akala ninyo, ganda-ganda ng kalagayan ng Israel. Israel is in her backslidden state. Hallelujah. Glory to God. Due to this number of the Jews increase here, after the Second World War, work on the establishment of Israel began rapidly. In 1947, the United Nations voted to divide Palestine into separate Jewish and Arab states and made Jerusalem an international city. Anong ginawa ng Lord? Anong ginawa ng mga tao sa Israel? Yung kakaprasong pirasong lupa, hinati pa sa Palestine o sa Arab at sa mga Hudyo. Pero ang totoo lang, ang lugar na yon ay ibinigay na ng Diyos many years ago. Hallelujah! Pero ano nangyari? This was accepted by the Jewish leaders but rejected by the Arab side. Gusto ko lang ikwento muna sa inyo yung history ng nangyari noon. Noong 1948, Jewish leaders announced the establishment of Israel, calling it a safe country and homeland for the Jews. Alam nyo ba ang Israel ngayon ay ang gulo-gulo? May giyera. Pero alam nyo ba, ewan ko Aldrin, pang ilan siya sa pinakamasayang bansa sa buong mundo. Hindi kasama Pilipinas doon. Tingnan mo yung katabi mo, hindi masayang mukha. Di ba? Kasi pag nakita kayo ng mga Hudyo, shalom, 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 shalom. Peace, peace, peace. Israel got support of America, but the neighboring Arab countries got enraged by this, and the very next day, the armies of 5 countries attacked the newly formed country, Israel. Ano ginawa ng 5 bansa na yon? Inatake, ginyera niya. Pagkatapos po ng declaration ng Independence Day ng Israel, the following day, nagkaroon ng giyera. Kaya hinihingi ng Lord sa atin, please pray for the peace of Jerusalem. Dahil makikinabang ka pag pinanalangin mo ang Israel, ang Jerusalem para sa kanyang kapayapaan. The war lasted for a year in which Israel gained control of the most of the area. Pagkatapos nun, nanalo ang Israel. Nakontrol niya ang buong Israel. Ano nangyari? Large number of Palestinians had to leave their homes. Yung mga Palestinian, kailangan umalis sila. And then one day, makinig kayong lahat, mga kapatid, isang araw palalayasin ng Lord ang lahat ng kaaway niya, kaaway ng Israel, doon po sa bayan ng Israel. Hallelujah. The Philippines, praise the Lord. Hallelujah. The Philippines voted in favor of the United Nations Resolution 181, recommending the partition of Palestine and the establishment of the Jewish state in 1947, kasama ang Pilipinas sa istorya ng kalayaan ng Israel. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. The Philippines was among the 33 countries who supported the establishment of Israel and the only Asian country who voted for the resolution. Iba talaga pagkasama ka sa kwento. Amen? Hallelujah. At ang maganda pa sa Lord, hindi niya nakakalimutan ang mga ginawang kabutihan ng lahat ng bansa at ng tao na ginawa sa Israel. Alam niyo ba kung bakit? Sabi ng Lord, whatever you do to the least of my brothers, you do unto me. Amen. Ano man ang ginawa mo sa aking bayan, ginawa mo sa akin. Sinaktan mo ang bayan ko, sinaktan mo ako. Pinagpala mo ang bayan ko, pinanalangin mo ang bayan ko, ganun din ang ginawa mo sa akin. Amen? Sino nagsasalita dito? Ang Panginoong Hesukristo. Hallelujah.
Israel and the Philippines established full diplomatic relationship in 1957. Hallelujah. Kung kayo pinanganak noong 1957, doon po nagkaroon ng diplomatic relation ang Pilipinas at ang Israel. Hallelujah. Wala na sana akong balak na ipagdiwang ang Yom Ha'atzmaut or Israel Independence Day. Subalit habang ako ay nag-aaral ng salita ng Diyos, dinala ako ng aking pagbabasa sa aklat ng Isaiah. Ganun po yung nangyari. Hallelujah. Isaiah 66 verse 10. Anong sinabi ng Lord dito po sa kanyang salita? Kay Isaiah, sinabi ng Lord kay Isaiah, Isaiah, sabihin mo ito sa lahat ng tao, pati ngayon sa Christ of all ages. Makigala kayo sa Jerusalem. Magala kayo dahil sa Kanya. Kayong lahat na nagmamahal sa lungsod na ito, kayong makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Hallelujah. Every time na may nangyayari sa Israel, lalong-lalo na hindi maganda, ang Christ of all ages, madalas sinasabi natin, we stand with Israel. We always do that. Noong nagkaroon ng gera doon sa Israel, talagang akala nga nila Tobia, uuwi na sila para makipaggera. Lahat ng mga taga-Christ of all ages nagsuot ng t-shirt, we stand with Israel, kasama yung mga Hudyo. Andito sa church na to. Andito sa stage na to. Amen. Hallelujah. Sabi dito, lahat kayong tumangis para sa Kanya, tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Anong Jerusalem meron? Ang Jerusalem ay may kasaganaan. Hallelujah. May kasaganaan siya. Ito ang sabi ng Lord. Ang Lord mismo, God the Father said, sabi niya, tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Napahinto ako dito sa talatang ito at na-realize ko kung sino ba ang nagmamahal sa Israel at Jerusalem. Sa totoo lang, nung ako ay hindi pa Christian, wala akong pakialam sa Israel. Hindi ko nga siya kilala at wala akong balak pumunta sa Israel. Kahit nung na-born again ako, parang wala sa sarili ko, pumunta ba ako sa Israel? Pero during that time, I am praying for Israel. Israel lover na ako noon, pero wala akong planong pumunta sa Israel. Oo. Ang tanging alam ko lang na ang mga Hudyo ay matitigas ang ulo. Yun lang alam natin. Di ba? Yun ang alam natin. Pag Hudyo ka, matigas ang ulo mo. Pagka mahal na araw at nagpapatugtog kami ng awit, ang ina ko sasabihin, Oy, mga Hudyo kayo, patayin nyo yung radyo na yan. Di ba? Mga Hudyo kasi pag Hudyo ka, matigas ang ulo mo. At Hudyo nga ang tawag sa amin ng aking ina kapag matigas ang ulo namin. Sino nga ba nagmamahal sa isang bansang hindi natin kilala? Halos lahat yata ng tao ay may American dreams. Amen? Pag ako nag-graduate ng nursing, punta ako Amerika. Punta ako New York City. Marami sa atin may pangarap pumunta sa Amerika, manirahan doon. Dahil walang kwenta ang Pilipinas. Tandaan ninyo, ang Panginoong Hesukristo ay nasa Amerika at nasa Pilipinas din. Amen? Hallelujah. Kung sila pinagpapala ang mga Amerikano ng Panginoong Hesukristo doon sa Amerika, ang mga Pilipino na din ay pagpapalain ng Diyos dito sa Pilipinas. Amen! Hallelujah. Kaya tandaan ninyo, pag si Hesukristo ang Panginoon ng buhay mo, huwag kang mag-alala kung saan ka naroon. Importante kasama mo ang Diyos. Hallelujah. Pero ngayon, isa sa mga pangarap ng mga Christian, ito na ngayon, pag nakausap mo yung Christian, oy, ganun, ay, alam mo, isa sa mga pangarap ko, pumunta sa Israel. Di ba? Halos lahat ng nakakilala kong Christian, pangarap nila pumunta sa Israel. And I really praise the Lord. Binisita namin ang Israel for 4 times. Kasama ko ang pamilya ko, buong pamilya ko, na-celebrate namin ang kagandahan at kayamanan ng Jerusalem minsan sa buhay namin. Kanina nga, habang kumakanta tayo ng Jerusalem, Jerusalem, sabi ko sa Lord, Lord, thank you. Na binigyan mo ako ng pagkakataon na makita ko ang bayan na yan for 4 times. At isa pa, isang araw, doon din naman tayo pupunta. Amen? Hallelujah. Dahil kay Kristo yun, di ba? Kung ikaw ay hindi Christian, ano nang pakialam mo sa Jerusalem? Ano pakialam mo sa Israel? Lalo-lalo ng Christ of all ages, ang Christ of all ages oriented sa Israel. Amen. Ang isa sa mga tinuro ko bilang head pastor ng Christ of all ages, to love Israel according to the Lord. Hallelujah. At hindi natin alam na may Jerusalem pala.
Marami sa atin di man alam kung may Jerusalem, pero Bethlehem, alam natin, pag Pasko. Di ba? Pag Pasko lang. Isa sa mga instrumentong ginamit ng Diyos na mahalin ko ang Israel ay ang Jimmy Swaggart Ministry. Nung ako ay na-born again, naghahanap ako ng aral sa church namin dati, wala akong makita, wala akong matutunan, halos. Ang ginawa ko, naglima yun, nagbaybay ako, hinanap ko kung saan ako makakita ng magtuturo sa akin para tumibay ako bilang Kristiyano. At isang araw nakita ko ang Jimmy Swaggart Ministry. Pumanik ako doon sa 3rd floor at pagkatapos noon, iba na nangyari sa buhay ko dahil tinuruan ako ng ministry na yon. Una, mahalin si Jesucristo, maging maayos at mahalin din ang Israel. Hallelujah. Praise the Lord. Ipinanalangin ko ang Israel at Jerusalem at dahil dito naranasan ko ang pagpapala ng Diyos sa buhay ng aking pamilya. Kung nakikita nyo man ako dito, sabi ko nga kay Aldrin kanina, Aldrin, totoong si Jesus Christ ang nagpala sa atin, pero may pangako ang Lord sa atin tungkol sa Israel and Jerusalem. At dahil sa pangako ng Diyos sa pagmamahal sa Israel, isa ako at ang aking pamilya na pinagpala ng Diyos sapagkat may kalakip na pangako ang lahat na nagmamahal sa Israel. Amen. Doon sa mga nanonood ngayon sa online. Love Israel, love Jerusalem. Ephesians chapter 3 verse 6. Ano sabi ng Ephesians chapter 3 verse 6? This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heir together with Israel, members together with one body, and sharer together in the promise in Christ Jesus. Ano sabi sa Tagalog? Ito ang lihim. Ito ang lihim. May lihim pala sa pamamagitan ng magandang balita. So, ano ibig sabihin nun? Sa mabuting balita, sa Bible. Ang mga hintil, sino yung mga hintil? Hindi mga Hudyo, ikaw yun at ako, ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Hudyo. Amen? Hallelujah. Hindi lang mga Hudyo pinagpala ng Lord, pati ang lahat ng nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Bilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Because of the Lord Jesus Christ. Saints, pakinig kayo. Dahil sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesukristo, tayo ay naging bahagi ng pangako ng Diyos sa mga Hudyo. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. At marami ang hindi nakakaalam nito. Kahit sa unang aklat ng Biblia ay may pangako ang Diyos sa mga nagmamahal sa Israel. Sa Genesis, ano sabi ng Genesis chapter 27? Hayaan ang mga bansay gumalang at paalipin. Bilang pinuno, ikaw ay kilalanin. Sino binabanggit ito? Ang Israel. Igagalang ka ng mga kapatid mo, mga anak ng iyong ina at yuyuko sa iyo. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay susumpain din. Ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpapalain. Amen? Hallelujah. Sabi mo, Pastor, baka sa mga Hudyo lang yan. Sa mga Hudyo dati, nung nakakilala ka sa Panginoong Hesukristo, napabilang tayo sa mga pagpapalain at pinagpala ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Nung tinayo namin ng Christ of All Ages, itong church na to, in 2007, wala sa isip ko na anong gagawin ng Lord pagkatapos nito. Nung natapos po namin ito, noong March 2008, kami po ay nag-celebrate ni Chat ng 25th anniversary. Dito namin ginanap yung celebration. Pagdating ng November, pinadala ako ng Panginoon at aking asawa sa Israel first time. Amen. Yun ay hindi ko gusto. Parang kinaladkad na lang ako ng Lord, punta ka na dito sa Israel. At pagdating ko sa Western Wall, sabi ko sa Lord, Lord, sana sa pagbabalik ko dito sa Israel, kasama ko na ang aking 5 anak. In 2010, anong ginawa ng Lord? Lahat ng anak ko ay isinama sa Israel. Hallelujah. Kaya walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos at dahil yan ay pangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Israel. Paano yan, Pastor? May gera na sa Israel, hindi na ako makakapunta. Hintayin na lang natin ang rapture. Amen. May pag-asa pa. Dahil after the rapture, we are going, and I will go back to Jerusalem one day. Amen. At yung mga hindi makakasama sa rapture of the church, iwan ka.
Amen. Hindi mo makikita kahit isang dahon o damo o yung olive trees. Sabi nga kanina, an olive trees. Ano? Tandaan natin, ang Jerusalem, napakadaming olive tree. Habang kinakanta nga ni Chiksi kanina yung Jerusalem, nakapikit ako. Ang nakikita ko, alam mo ba, Chik? Mga olive trees doon sa Jerusalem. Grabe. Hallelujah. Masasabi kong napaka-privilege ko bilang pastor ng Christ of All Ages. Dinala talaga niya ako dun sa bayan ng Panginoon. Hallelujah. At dahil sa pagboto ng Pilipinas sa Israel, tayo rin ay kasama sa pinagpala ng Diyos. Oo. Tandaan ninyo to. Kahit ano pa, kahit pa yan China na yan, kung gigirahin man niya tayo, baka matalo siya dahil ang kamay ng Lord nasa atin. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya hindi ako natatakot sa mga banta ng mga bansa. Hallelujah. Bakit? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kung makikita niyo ang map ng Philippines, no? Parang isang taong nakaluhod sa Panginoon. Ako, mapalad tayo dahil Pilipino. Ako ay Pilipino. Hallelujah. Jerusalem was the birthplace of our faith. Dito isinilang ang pananampalataya natin doon sa Jerusalem. In Psalm 137 verse 5. Sabi niya, if I forget you, O Jerusalem, may my right hand forget its skill. Kung kakalimutan kita, Israel, Jerusalem, hamong ang aking kanang kamay ay mawala na ng silbi. Hindi na ako tutugtog para sa iyo kung makakalimutan kita. Sabi niya, may my tongue cling to the roof of my mouth. Ibig sabihin, nawa yung dila ko, pag nakalimutan kita Israel, Jerusalem, nawa yung dila ko, dumikit na sa ngalangal ako. Sabi niya dito, if I do not remember you, if I do not consider Jerusalem my highest joy. Kanina, I really praise the Lord. Na-execute ng worship team talaga yung sabi nga sa akin ni Chinky, sigurado ka ba ang Lord na nagsasabi sa inyo na i-celebrate ang Yom HaTzmaut? Sabi sa akin. Tinawagan ko sila. Naka-line up na kami, sabi ni Chinky. Si may malat. Hindi pwedeng ganito yung Jerusalem Gold. Malat si Chik-Chik. Di sabi ko si Cheche. Oo. Pag hindi, pakakantahin ko si Romel ng Jerusalem Gold. Hallelujah. Kaya nga noong oras na yon, itinawagan ko si Directress Chinky upang ating ipagdiwang Yom HaTzmaut. Kahit wala ang mga kaibigan nating Hudyo, sabi ko dito, basta kasama natin ang Panginoon. Amen? Hindi tayo yung bang kasama natin sila Tubia, sige, doon pa natin si-celebrate ang Yom HaTzmaut. Huwag tayong pakitang tao, pakitang Diyos tayo. Amen? Hallelujah! Paano ba sinilang ang bansang Israel na alam natin na ang mga Hudyo ay wala namang sariling bayan? Wala naman talaga. Oo. The Lord promised Abraham in Genesis 17 verse 8, the whole land of Canaan, ito ay the land of Canaanites. Israel is the land of the Canaanites, hindi land of Israel. Where you are now an alien, sabi ng Lord kay Abraham. Abraham, the whole land of Canaan where you are now an alien. Alien si Abraham noon. I will give as an everlasting possession to you and your descendants after you, and I will be their God. Hallelujah. Glory to God. Ano sabi ni Lord kay Abraham? Abraham, ang bayan ng Canaanites, ang mga nakatira dito, mga Cananeo, ibibigay ko sa iyo ito bilang panghabang buhay, habang panahon na kaloob sa iyo. Kasama ang iyong pamilya at ang buong mga anak mo, ako ang magiging Diyos. Katulad natin nung na-born again tayo, nung na-born again ako, nakakilala ko sa Lord, pati ang asawa ko, pati ang mga anak ko, ang Diyos niya ay ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi nga dito, Genesis 17 verse 8, ibibigay ko sa iyo, sabi ni Lord kay Abraham, at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng Kanaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ay magiging pag-aari nila sa habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos. But when Abraham obeyed, anong ginawa ni Abraham? Sumunod sa Lord and went to the land of Canaan or now Israel. In Genesis chapter 12
verse 10, ano nangyari? Nang dumating si Abraham doon, sabi niya, now there was a famine in the land. Merong taggutom. Biro mo, ano ba, Lord? Padadalan mo ako sa isang bayan, gutom pala, tagtuyot, ang hirap, taghirap, walang ulan. Ano sabi dito? And Abraham went down to Egypt to live there for a while because the famine was severe. Masyadong matindi ang taggutom sa Canaan, doon sa lugar na yon. Na kung saan pinadala ng Lord, inutusan ng Lord si Abraham. Ano ginawa ni Abraham? Nagpunta sa Egypt. Ganon din si Jacob. Nagpunta rin po siya sa Egypt na temporary home for his children. In Exodus chapter 12 verse 40, ang sabi po dito, that now the length of time the Israelite people lived in Egypt was 430 years. Ganun katindi, no? Nung inutusan ng Lord si Abraham na pumunta sa Canaan, ang ginawa niya, pumunta siya sa Egypt dahil may gutom sa Israel, doon sa Canaan, noon na hindi pa siya Israel. Anong ginawa ng Lord? Ito pinanatili sila sa kamay ng mga Egyptians. 430 years. Amen? Kung minsan, pag inutusan ka ng Lord, nakala mo hindi pwede kang pumunta doon o hindi maganda para sa iyo, ginagawa mo, hindi ka sumusunod sa Lord. Ano ginawa ng Lord kay Abraham? Ang lahi niya, 430 years. At the end of the 430 years, to the very day, all the Lord's divisions left Egypt. Pagkatapos ng 430 years, ang mga Israelita ay umalis sa Egypt. The red crossing symbolizes Israel's deliverance from Pharaoh, dominion, and their release from the obligation to return to Egypt. Anong nangyari dito? Anong ginawa niyan? After 430 years, tumawid ang mga Israelita doon po sa Red Sea. Ang pagtawid sa dagat na pula ng mga Israelita ay sumisimbolo sa kanilang kalayaan sa pagkakaalipin. Kung minsan, tayo ay alipin ng ating kahirapan, pero kailangan tayo ay mayroong tawirin. Kailangan tawirin natin ang lugar na yon, ang dagat na yon, para maranasan natin ang kalayaan. Dahil dito ang bayang Israel ay sinilang at naging malaya na sa pagkaalipin. Ito po yung nung ipinganak ang Israel, na ang womb, ang sinapupunan ng buong Hudyo ay ang Ehipto. Amen. Hallelujah. After the Passover, in Judaism, holiday commemorating the Hebrew liberation from slavery in Egypt, they crossed the Red Sea. Ito po yung, Pastor, kailan nangyari yung pong crossing ng Red Sea? After the Passover. Pagkatapos ng Passover, they crossed the Red Sea. Kaya nga di ba Passover, the past is over. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, ba't nakanganga kayo? Oo. Hindi nyo ba alam na pinagpala kayo ng Panginoon? Pumalakpak ang mga pinagpala ng Panginoon. Yung kanilang pagtawid sa dagat na pula, nakikita lang natin sa Ten Commandments yan. Di ba? Gumaganon yung tubig. Pero hindi natin alam, yun ang kapanganakan ng Israel. Amen. Hallelujah. It marked the birth of the nation of Israel as a free people, no longer subject to Egyptian oppression. Amen. Hallelujah. This event remained a powerful statement to God's faithfulness and His unwavering presence in the lives of His chosen people. Itong pangyayaring ito, hindi makakalimutan ng lahat ng mga Hudyo at lahat ng anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Alam niyo ba kung bakit? Naging part na tayo ng istorya na yon. When the Jewish people crossed the Red Sea, we also crossed the Red Sea. Amen? Hallelujah. Kasi isang katawan na lang tayo, sabi ng Bible. Iisa na lang tayong katawan. Ang Hudyo at ang Hintil ay iisang katawan na lang. Pumalag yung mga nanonood. If we'll study the birth of Israel, Egypt is likened to a womb from which the collective Jewish soul emerged on its path of maturity. Anong ginawa ng Lord dun sa loob ng sinapupunan ng Egypt? Naku, pinanday ang mga Hudyo dun.
na sobrang kahirapan. And these are the names. Ano nangyari? Sabi ko nga dito, and these are the names of the sons of Israel coming from Egypt with Jacob. Each man and each household came. Exodus chapter 1 verse 1. Ang sabi ng Bible, these are the names of son of Israel who went to Egypt with Jacob, each with his family. Ito po yung mga lumabas naman. Nung pumasok sila sa Egypt, ito rin po ang lumabas pero dumami na sila. Amen. Hallelujah. Walang naiwan kahit isang bubuwit na Hudyo. Kung mayroon mang bubuwit na Hudyo, walang naiwan doon po sa Egypt. Amen? At alam niyo ba kung ano pa nangyari? Marami po doong mga hindi Israelita ang sumama pa rin sa mga Israelita para magkaroon ng kalayaan. Baka ikaw yun at baka ako yun. Amen? May mga Gentiles. Glory to God. The Hebrew word for Egypt, ano ba, alam niyo ba ibig sabihin ng Hebrew word for Egypt? Mitzrayim. Literally means strait or confinements. Parang sinapupunan. Yan ang ibig sabihin ng Egypt. It is therefore an allegory for the confinement of the Hebrew children, the confinement of their physical, emotional, even spiritual life for 430 years. Grabe. Nagkamatay na yung mga lahi-lahi doon. No? Pero alam niyo ba mga kapatid, napakahalaga ng remnants yung natira. Amen. Dahil yung remnant ng Israel, sila ang makakaranas ng kasaganaan. Do yung kanilang mga lahi, sila Abraham, sila Jacob ay nag-enjoy na sila Joseph nag-enjoy na sila. Pero yung mga susunod na mga Hudyo sa panahon natin ngayon, they will enjoy the harvest. Amen. And when the time is fully come, when 430 years, on that day, when the time has fully come, Moses, the type of Jesus, delivered them and bring them out from the womb called Egypt. Hallelujah. Ako sumulat dito. Tinignan ko talaga na, so, ang Egypt pala ay parang nanay, no? Kahit kaya lang ang problema, itong Egypt na to, inapin niya yung mga nasa loob ng tiyan niya. Oh. Pero ano nangyari? Siya ay iniluwal ng Egypt at doon po nagkaroon ng birthing, nagkaroon ng kapanganakan ang Israel. When Moses died, Joshua led the Hebrew children out of their wilderness. Saan pumasok ang mga Hudyo? Pagkatapos po ng Red Sea, doon sa wilderness for 40 years. Doon naman sila binugbog ng Lord. Tinuruan sila ng Panginoon. At doon po sa wilderness, doon ibinigay ang 10 utos ng Diyos. Para magkaroon ng order ang mga Hudyo. Para magkaroon ng maayos na pamumuhay ang mga Hudyo. Amen. Hallelujah. At nung namatay si Moses, si Joshua, inilabas naman nila ang mga Hudyo ay tumawid naman sa Jordan at pumasok na doon sa Promised Land. After the wilderness experience, Jacob and his children entered into the Promised Land. From there, they experienced 4 exiles. Ano man nangyari mga kapatid? Nung nasa Israel na sila, nakaranas sila ng 4 na beses na pagkatapon. Binugbog naman sila ng mga Babylonians, ng mga Persians, ng mga Romans, at kung ano-ano pa, ng mga Ottoman Empire, ng mga Muslim, at kung sino-sino pa, binugbog naman sila. Grabe pala ang ang purging ng Israel. Alam niyo ba mga kapatid, ang huling-huling purging, ang huling-huling pagpapakinis o pagpapadalisay sa mga Hudyo ay sa tribulation period. Amen. Lahat ng mga Hudyong hindi tinanggap si Jesucristo bilang Panginoon sa panahon natin ngayon, the church age, they will enter into the tribulation period. Kasi yun talaga yung inihanda ng Lord para sa mga Hudyo, the tribulation period. Kaya kayong mga Gentiles, tayong mga Gentiles, tanggapin nyo si Jesus Christ as Lord and Savior upang kayo ay magkaroon ng kaligtasan, upang pagdating ng rapture, makasama kayo kasama ang Panginoong Jesucristo dun sa langit. Amen? Hallelujah. Dahil ang tribulation period, sinabi ko nga sa isang pastor, ang tribulation period ay purging para sa mga Hudyo. Dahil matigas ang ulo nila. Oo, yun ang huling-huling paglinis sa kanila. Hallelujah. Glory to God. And the last birth pains for Israel, yung pong birth pains
na naranasan ng Israel bago po magkaroon ng Independence Day ay ang Holocaust. Ilang milyon na bata ang sinunog doon po sa gas chamber. Oo. Isa nga sa gusto kong puntahan ay napunta ako sa Germany pero hindi ko nakita itong lugar na ito na kung saan doon po sinunog ang mga Hudyo. Doon pinatay, doon talaga whatever na ginawa sa mga Hudyo. Sabi nga nung mga nakarating doon, ubod ng lungkot ng lugar na yun. The Holocaust was the systematic, state-sponsored persecution and murder of 6 million Jews by the Nazi regime and its allies and collaborators. It took place between 1933 and 1945. Grabe ang Holocaust. Ano ba ang tunay na kapalaran ng mga anak ni Jacob? Wala nga ba silang kapayapaan para sa kanila? At dahil dito patuloy na nananawagan ng Diyos sa lahat na magmahal sa Israel at Jerusalem at ipanalangin ang kapayapaan nito. Sa ating church, ang tunay na kaibigan ng Israel at dahil dito tayo ay pinagpala ng Diyos ayon sa pangako ng Diyos sa lahat ng nagmamahal sa Israel. Amen? Hallelujah. Kung mapapansin nyo, even ang lugar natin ito, mukhang Israel. Hindi ko po ito sinasadya. Hindi ko po ito sinadya, itong mga design na to. Oo. At hindi po ito ginawa ng isang araw lang, sa isang isipan lang, unti-unti hanggang sa ma-develop. Parang isang bata sa loob ng sinapupunan ng isang ina, unti-unting na-develop yan. Amen. Hallelujah. Kaya nga okay, Pastor, ano ngayon ang ibig sabihin ng lugar na to? Maaaring pinakikita lang ng Lord sa inyo na pagdating nyo sa Jerusalem, makikita nyo pa rin itong lugar na to. Parang hindi nagbago because one day the Lord will take us home. Amen? Iuwi na tayo ng Lord sa kanyang bayan. Amen? Hallelujah. Kasi kabilang tayo sa Israel, sa Jerusalem, at ang ating bayan ay ang bayan ng Diyos. Amen? Wala namang ibang bayan ng Diyos maliban sa Jerusalem. Amen? The city of our God. Amen. At kung tayo pupunta, saan pa ba tayo pupunta? Sa Quezon City? Sa Pasay City? O saan? The city of God. Amen. Jerusalem. Palakpakan din ng Panginoon. Sabi ko nga, hindi ba kayo nagtataka na dami nating mga member ng Christ of All Ages na naninirahan ngayon sa Israel? At hindi sila doon namamaltrato. Si Leo Octaviano, andun sa Israel. Si Jackie, andun si Pem. Tapos nga si Marites na nasa New York, no? Nasa New York. Pumunta nga sa New York, pero naging boss naman niya, ang may-ari ng hospital, Hudyo. Amen. Ako, nung nagtrabaho ko, noon sa Camp Dresser and Maki, unang trabaho ko, Camp Dresser and Maki. Ayaw kasi akong tanggapin ng mga Philippine company. Kasi nga, National University lang ako. Gusto nila Mapua at saka UP. So anong ginawa ko? Nag-apply ako sa mga Amerikano. Tinanggap ako doon sa American consultant na yon na na-realize ko na nung nag-research ako, ang may-ari pala noon, mga Hudyo. So, my first job is from the Jewish people. Amen. Nakita ko agad yung connection. Wow, Lord! Grabe naman! Hallelujah. Yun, CDM, Camp Dresser and Maki. Hallelujah. Praise the Lord. Jerusalem was the type of a mother who bore her son and gave birth in a miracle way when Israel was in the lowest point of her life. This imagery symbolized the rapid and unexpected spread of the gospel among the Gentiles, emphasizing divine intervention and salvation without the usual travail or pain. It's a powerful depiction of God's work in bringing forth His purpose even before the expected labor pains. Okay, yung pong pagkapanganak ng Israel ay hindi po ito nagkataon lang, sinadya ito ng Panginoon. Upang ang mga Gentiles din, tayo, ay isilang na muli. Amen. Ako, ipinanganak ako ng nanay ko. Nung naborn again ako, isinilang akong muli. Yun yung rebirth ko. Kayo rin. Nung isilang kayo ng nanay ninyo, doon kayo pinanganak, pero meron tayong rebirth. Ano yun? The born again experience. In Christ, the Lord Jesus Christ. Kaya kung kukwestiyonin nyo, even Israel, ang Israel naranasan niya ang rebirth. Amen. Hallelujah. Ano po sabi doon?
Isaiah 66 verse 7, ang aking banal na lungsod. Anong banal na lungsod ng Lord? Jerusalem ay parang babaeng biglang nanganak. Kahit hindi pa sumasakit ang kanyang tiyan, isang lalaki ang kanyang inianak. May nabalitaan na ba kayo o nakitang ganyan? Isang bansang biglang isinilang, ang Zion. Pag narinig nyo ang Zion, ang ibig sabihin niyan, Jerusalem. Amen. Blow the trumpet in Zion, sound it on the mountain. Alam niyo nung first time ko pumunta sa Israel, syempre, lulang-lula ako, nakasakay ako sa bus, paakit na kami sa Jerusalem. Maya-maya kumanta si John Starr ng Jerusalem, Jerusalem. Naku po, sabi ko. Grabe, sabi ko. Paborito ko pa naman yung awit na yon nung ako ay bagong Christian through the Jimmy Swaggart Ministry. Sobrang grabe, kala mo may mga katabi kong anghel na umaakyat sa Jerusalem. Sana nga naranasan nyo sa panahon natin, pero huwag kayong mag-alala. Pagpunta natin sa Israel, sa Jerusalem one day, after the tribulation period, we will go to Jerusalem. Lahat tayo sa city of God. Amen? Hallelujah. Ang Sion ay hindi maghihirap ng matagal upang ang isang bansa ay kanyang isilang. Verse 9, huwag ninyong isipin ang bayan ko'y hahayaang umabot sa panahon ng dapat ng iluwal at pagkatapos ay pipigilin sa pagsilang. No one can stop the rebirthing of Israel. Nakita ninyo, nung i-rebirth, nung ang Israel ay nagkaroon ng Independence Day, hindi pumayag ang Diyos na ang Pilipinas ay maging bahagi ng kasaysayan, ng kalayaan ng Israel. Amen? Hallelujah. At yun po, nagpapasalamat ako sa Lord. Katulad din natin, nung tayo ay ipanganak na muli, ikaw ay na-born again. Sabi mo nga, ako ay born again. Kahit si Satanas, hindi kayang pigilin na ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Panginoong Hesukristo. Amen? Amen ba yun? Kahit sino pa kumantyaw sa iyo. Ako, kinantyawan ako. Ang daming kumantyaw sa akin. Ang daming humarot sa akin na ba yung kultuhan na yan at kung ano-ano pa. Sabi pa ng ama ko, ako siya daw ang mag-iihaw sa akin sa impyerno. Maraming, ang mga born again daw ay mga baliw. Kung ano-ano, di ba? Walang nagpatinag sa akin dahil hindi pwedeng ibalam o hihinto o pigilin ni Satanas at kung sino-sino pa ang pagkakaroon ko ng personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo katulad ninyo. Amen? Hallelujah. Palakpatin ng Panginoon. Hallelujah. And at the right time of God, Israel was born, rebirth, again when Jerusalem gave birth to the children of Abraham. Ano po ba, Pastor, ang mapapala ko kung mahalin ko ang Israel? Ayan na naman, kasi mahilig tayo sa Prince Benefits, di ba? Mahal kita kasi mayaman ka. Diba? Parang ganun. May benepisyo po ba, Pastor? Marami sa mga tao ang hindi alam ito. Maraming mga tao, kuminsan mga Christian nga, hindi na alam. Sabi ng Lord, my people perish for lack of knowledge. Napapahamak ang aking mga tao dahil wala silang alam. Kaya nga sinasabi ko palagi sa inyo, mag-aral ng salita ng Diyos at huwag nating kalimutang basahin ang aklat sa lumang tipan sapagkat nakasulat doon ang ancient promise, ang mga nakabaong pangako ng Diyos sa lahat ng mga Hudyo at sa mga Hentil na nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Ayon sa banal na kasulatan, sabi po dito, verse 12, padadalhan kita ng walang katapusang kasaganaan. Amen. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba na magkaroon kayo ng walang katapusang kasaganaan? Grabe naman kayo, paano yan? Diba? Ang kayamanan ng ibang bansa ay aagos patungo sa iyo tulad ng umaapaw na ilog at makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaruga ng kanyang ina. Ganito ang mga benepisyo ng lahat ng nagmahal sa Israel na nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah. Totoo na maraming nagpupunta sa Israel, mga iba-ibang bansa, mga Bombay at kung ano-ano pa, pero hindi sila born again. Oo. Kaya nga ako hindi ako umattend ng Feast of Tabernacles sa Israel kahit minsan.
Dahil ang mga kasama mo lang doon, marami doon hindi Christian. Makikita mo doon yung ibang mga Amerikano nagpapasa ng krus. Alam mo namang hindi Christian yun. Doon sa Via de la Rosa, makikita mo, nagpapasa ng krus na kapraso naman. Itong ganitong krus na buhatin na, medyo mabigat-bigat. No? Yung krus na dala, parang sa unggoy lang eh. O nakakahiya, di ba? Pagka Kristyano ka, hindi mo gagawin yun. Hindi ka magpapapako sa krus dahil meron nang nagpapako sa krus once and for all at yan ang Panginoong Heso Kristo. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. At sa araw na ito, nais kong pasalamatan ng ating Panginoong Yesus na dahil sa Kanya tayo ay napabilang sa bayan niya at naging tagapagmana ng lahat ng pangako ng Diyos sa Israel. Sa totoo lang, mga kapatid, sabi mo, Pastor, bakit naghihirap pa ako? Kasi marami kang walang alam. Lord, Pastor, bakit ba ganito ang buhay ko? Parang ang hirap umangat kasi wala kang alam. Amen. Sabi ng Lord, my people perish for lack of knowledge. Basahin mo ang aklat na ito, makikita mo ang sikreto ng pag-unlad. Amen. Kahit ano pa ang gawin mo, kahit na magpakamatay ka dyan sa kalsada na yan, hindi ka uunlad. Maliban na malaman mo ang sikreto ng pag-unlad. Amen. Sabi ko nga kay Aldrin kanina, umaga, binuksan ko yung aking cellphone at nagsasalita dun sa Jeremiah. Pinakinggan ko ang Jeremiah. Sabi ng Lord kay Jeremiah, sabi mo sa Israel na ang sama-sama ng loob ko. Papatayin ko sila. Ganun mga sinasabi ng Lord. Sabi ng Lord, Jeremiah, yung mga yan talagang mamamatay sa akin ng Jerusalem, ang mga Israelita. Hindi ko sila patatahimiking, guguluhin ko ang buhay nila. Biglang, another chapter, sabi ng Lord, alam mo bang mahal na mahal ko ang mga Hudyo? Oh. Ano ibig sabihin? Sabi ko, Aldrin, tayong mga Christian, kahit ang dami nating ginawang kalokohan sa Panginoon, hindi pa rin niya tayo pababayaan. Oo, kasi kabilang na tayo sa Israel. Pag mahal ka ng Diyos, tandaan mo, yes, nagkakasala tayo, pero pag lumapit ka sa Panginoon bilang anak ng Diyos, hindi ka niya tatanggihan. Amen? Hindi ka niya tatanggihan. Ayon sa Galatians chapter 3, verse 29, magtatapos ako. At kung kayo'y kay Kristo, sino nang may nasa kay Kristo? Sino may relasyon sa Panginoon? Kung may relasyon ka kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham. Meron yun, nagkaroon tayo ng miracle birth. Naging lahi kayo ni Abraham at tagapagmana ng mga, pangako ng Diyos. Ano ba naghihintay sa Jerusalem? Sabi ko nga dito. In Jeremias 3, verse 17, ito ang pinag-uusapan dito, the millennial kingdom. At sa araw na yon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ni Yahweh. Ano ba yung luklukan ni Yahweh? Trono ng Diyos. Pag sinabi mong trono, may kaharian. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang sambahin ako. Hindi na nila gagawin ang kasamaang kanilang gustong gawin. Nakita niyo yun? Hindi na mangyayari na ikaw at ako ay magkakasala pa when we reach Jerusalem. Kaya nga, mga kapatid, sa umagang ito, sa mga nanonood sa online, lahat ng mga anak ng Diyos na nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo, mararanasan natin ang lungsod ng Diyos na walang iba kundi ang Jerusalem. Amen? At tandaan natin, makinig kayong mabuti, mayroong pangako ng walang katapusang pagpapala at kapayapaan ang Diyos sa lahat ng nagmahal sa Israel at Jerusalem. Amen? Palakpakan din ng Panginoon. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Father, we thank you and praise you this morning. Tunay nga, Panginoon, na kami ay tinuruan mo ng aral na mahalin ang Israel at Jerusalem. Mahalin ang iyong bayan, the apple of your eyes, O Lord. Salamat, Panginoon, na ang Christ of all ages ay sumunod sa iyong mga nais upang kami ay umigi ang buhay namin, umayos ang aming kabuhayan, umayos ang buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, O Lord, sa iyong banal na salita na ibinahagi mo sa amin upang maunawaan namin ang sikreto ng buhay na masagana. Ama, sa araw na ito, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Dalangin ko, Lord, ng lahat ng nakapakinig dito po sa church at sa online ay iyong pagpalain.
Sa pangalan ni Jesus itong aming dalangin, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat.